Nostradamus ng Pilipinas, si Jay Costura. Isang psychic na kayang makausap ang mga yumaong tao bilang isang ordinaryong manghuhula. Ngunit kaya rin tumulong para maresolbahan pati na ang mga lumang kaso o krimen. Ito ang isa sa mga pinapahayag na kakayahan ni Jay Costura, isang sikat na Pinoy psychic. Sa pagpasok ngayong taong 2024, nagbigay rin ng pahayag ang personalidad tungkol sa iba't ibang trahedyang maaaring mangyari ngayong taon. Ano-ano nga ba ito? At ano-ano ang paghahanda na dapat nating gawin mula sa hula ni Jay Costura ngayong taong 2024? Yan ang ating aalamin. Si Jay Costura ay isa lamang sa mga sikat na personalidad na manghuhula o psychic sa Pilipinas. Marami ng mga Pinoy psychic ang nagpapahayag ng kanilang mga kakayahan at vision para sa Pilipinas. Karamihan ay nagbibigay babala mula sa mga posibilidad na trahedyang mangyayari sa bansa. Ngunit isa sa mga umugong ang pangalan ni Jay Costura dahil sa angking kakayahan nito. Sinasabing siya ay may third eye na kayang makakita at kumausap ng mga taong yumao. Dahil sa angking talento, maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Nakabuo na rin siya ng mga fans o mga taong naniniwala na tinatawag na Nostranatics worldwide o salitang nagmula sa sikat na fortune teller noong 1500s na si Nostradamus. Kilala ang kanyang mga YouTube content na nakikipag-collaborate sa mga sikat na personalidad tulad na lamang ng mga artista at YouTube creators tulad ni Tony Fowler, Wamos at pati na rin ng pari na si Reverend Father Joseph. Bago pa man tinanggap ng tuluyan ni Jay Costura ang kanyang kakayahan bilang isang ganap na psychic, sinasabing dumaan din siya sa isang masalimuot na buhay. Noong bata pa si Costura, hindi niya pa matanggap ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, pumasok siya sa kursong nursing dahil umaasa itong magagamot pa umano ang kanyang inaayawang kakayahan. Nagbago lamang ang pananaw nito sa kanyang angking talento nang magamit na ito upang matulungan at mailigtas niya ang kanyang kapatid. Bago pa naging isang ganap na fortune teller o manghuhula si Costura, pinasok niya muna ang buhay ng pagiging isang call center manager. Maayos na sana at kontento na sa buhay si Costura. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga tao noon na nais humingi ng tulong mula sa kanya. Dahil sa di mapigilang paghangad ng tulong ng mga tao, minabuting piliin ni Costura ang career sa pagiging isang psychic. Dahil dito marami na siyang natulungang mga tao, lalo na ang mga pamilyang humihingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa katunayan, sinasabi rin ni Costura na pati na rin mga pampublikong otoridad ay humihingi rin ng kanyang tulong upang maresolbahan ang mga kasong tila imposible nang maresolbahan. Madami nang naging TV guesting si Costura. Naitampok na siya ng 2 beses sa KMJS at pati na rin sa iba pang shows sa TV. Sa pagpasok ngayong taong 2024, hindi rin nagpahuli at nagbigay rin ng hula si Jay Costura base sa mga visions na nagpakita sa kanya. Climate change sa 2024. Ngayong 2024, isang dagok ang tatama sa bansa. Sinasabing mas lalala ang climate change ngayong taon. Hindi tatagal at sa ngayong mga naunang buwan ng 2024, ay mararanasan na natin ang bagsik ng climate change. Dahil sa patuloy na pag-init ng mundo, ngayong taon na natin mararanasan ang pinakamalala at maladilubyong hagupit at ganti ng kalikasan. Dahil dito makakaranas ang bansa ng water shortage o kakulangan sa tubig dahil sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Maraming mga tao ang magugutom at maapektuhan. Ang mga tubig ay matutuyo. Kaya nagbabala si Costura na siguraduhin ang paghahanda at pag-iimbak ng maraming pagkain upang maiwasan ang malalang hagupit ng kalikasan. Sakit sa 2024. Ngayong taon, isang malapandemya na naman kaya ang tatama?
Sinasabi ni Jay Costura na isang sakit ang papasok muli sa Pilipinas na mas malala pa sa COVID-19. Ang sakit na ito ay kakaiba. Hindi naman nagbigay pa ng detalye si Costura kung anong klaseng sakit ito, ngunit nagbabala siya na ito ay magaganap sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Politika sa 2024. Ngayong taon mas gugulo di umano ang sitwasyon sa bansa ng politika. Isang babae ang nakikita ni Jay Costura na tatayo at magtatanggol mula sa mga may masasamang balak sa politika. Sa kabila nito, nakikita rin ni Costura ang posibilidad na paglago ng ekonomiya ng bansa. Giyera sa 2024. Sa kanyang vision, nakikita niya ang dalawa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na magkakagitgitan at maglalabanan. Nakikita niya lalo na ang USA at China. Sinasabing ito na ang pinakamalalang away na maaaring mangyari. Dagdag pa nito, may nakikita din siyang isang pangyayaring pag-uwi ng grupo ng mga OFW dahil sa isang malaking kaguluhan sa ibang bansa. Teknolohiya sa 2024. Ayon sa kanya, mas uusbong palalo ang aspeto ng teknolohiya sa 2024. Nakikita niya ang paglago at pagbago sa sistema ng pagbayad dahil sa makabagong teknolohiya. Maaaring chips na ang magiging mas tampok na uri ng sistema sa pagbabayad sa mundo. Hindi pa malinaw kung anong klaseng pag-usbong ang mangyayari, ngunit isa lamang ito sa mga positibong mga mangyayari sa taong 2024. Showbiz sa 2024. Sa usapang showbiz naman, nagpahayag din si Jay Costura ng kanyang mga hula. Madaming mga dapat umanong abangan sa usapang showbiz sa Pilipinas. Isang singer na babae ang magpapahayag ng balitang pagbubuntis. At isa ring babaeng singer ang malilink sa isang same-sex relationship. Maraming nagtatanong, bakit nga kalimitan sa mga hula ay mga negatibong bagay lamang? Maraming mga skeptiko ang nagsasabing maaaring sinasabi lamang ito upang panakot. Nilinaw naman ni Costura na ang kanyang talento ay hindi pinipilit sa lahat. Sinasabing sila ay naging daan lamang upang magbigay babala para sa mga posibilidad na mangyayari. Tandaan natin mga kasoksay, isa lang ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa hinaharap. Sa mga hula ni Jay Costura, alin-alin kaya ang pinakamalapit sa katotohanan? Totoo kaya ang mga visions na ito? Komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!